Pati mga transaksyon sa e-wallet gustong busisiin ng COMELEC para iwas vote buying. Gusto rin itong sitahin sa mga checkpoint ang mga magdadala ng perang lagpas kalahating milyon. Nakatutok si June Veneracion. Kung noon, mga baril at iba pang kontrabando ang kadalasang hinahanap sa mga COMELEC checkpoint kapag papalapit na ang eleksyon. Sa barangay at SK elections naman sa Oktubre, pati mga dalang pera na masisilip sa checkpoint. Planong sitahin kung lampas sa kalahating milyon. Saan ka naman nakakita? May dala kang kalahating milyon isang araw bago mag-eleksyon, pagkatapos hindi ka treasurer, hindi ka negosyante, ano ka, tagapamili ng boto. Nagpatupad na rin naman ng ganitong money ban ang COMELEC noong 2015, pero nakasentro lang noon sa withdrawal sa bangko. Hindi sa mga binibitbit na pera tulad ng gustong ipagbawal ng COMELEC kung sobra na. Paglilinaw ng COMELEC, hindi saklaw ng ban kung bahagi ng trabaho mo ang magdala ng pera. Tulad itong kolektor ng mga payment kiosk sa mall na ₱1,000,000 ang dalang pera nang masiraan ng bag nitong Hulyo. Kung ganyan, dapat daw may Certificate of Employment at Company ID. Pag-amin ng COMELEC, Walang desisyon ng Korte Suprema na pinagbabawal yung money ban. Susubukan muli ng Commission on Election bilang paraan para mapigilan ang pamimili ng boto. pero pagpunto ng isang election lawyer, labag ito sa karapatan ng tao sa kanyang ari-arian dahil pati raw mga walang kinalaman sa politika ay nadadamay. Dapat daw humanap ang COMELEC ng iba pang paraan para masugpo ang problema ng vote buying. Sabi naman ng isang election watchdog, dapat balansin ang pagsasawata ng vote buying at private property rights sa mga tao. Ang guidelines daw sa pagpapatupad ng isang money ban ay dapat kasing higpit ng batas laban sa money laundering. Paalala ng COMELEC sa PNP at iba pang law enforcement agencies na maatasang magsagawa ng money ban checkpoint. Visual search lang ang pwedeng gawin, gaya rin ng ginagawa sa karaniwang checkpoint. Bawal pabuksan ng sasakyan o kahit ang mga bag sa loob ng sasakyan, pati glove compartment. Kung ano lang ang kita, yun lang ang pwedeng sitahin. Pagsusutin daw ng body-worn camera ang mga matotoka sa checkpoint. Plain view doctrine sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa loob ng sasakyan. Pati mga e-wallet platform gusto ng COMELEC obligahing magpasa ng listahan ng transaksyon dahil baka magamit daw sa vote buying. Makikipag-ugnayan daw ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council, kaugnay niyan. Halimbawa, 20 tao ang pinadalhan mo. First time kang nagpadala. Pagkatapos 2,000 pa, walang butal man lang. You will be presumed to be engaged in vote buying. Sa ngayon, pinapayagan na rin ng batas ang warrantless at citizen's arrest kung huli sa akto ang vote buying na may parusang 1 hanggang 6 na taong kulong. Kaugnay naman ng mga social media posts at poster ng mga kandidato. Bawal na yan kapag nakapag-file na sila ng Certificate of Candidacy. Kahit kunyari, pasayaw-sayaw doon, pa-TikTok dyan, yan po ay pangangampanya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.